Good morning po. Welcome to my devotion. Samahan niyo po akong panoorin ang turo ni Russell Ocampo na pinamagatang What are your goals this year? Tara, panoorin po natin. Sino ang Diyos? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. So kahapon po pinag-aralan natin yung Diyos bilang pundasyon ng ating buhay, ng ating pananampalataya. In fact, He is the foundation of everything. Sa Biblia po sinasabi, pinakaunang verse pa lang ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nangangahulugan lang na yung Biblia mismo nilalatag na ang pundasyon ng buong Biblia, ang pundasyon ng lahat ng nilikha, ng buong nilikha at lahat ng meron. Ang pundasyon po noon ay walang iba kundi ang Diyos. In the beginning, God created all things. Now, ang tanong po natin ngayong araw, sino naman yung Diyos na yun na lumikha ng lahat ng bagay? Dito po sa Bible Characters Edition, napakalaga na bago tayo pumunta kila Adan, Eva, Seth, Cain, Abel, Seth, Noah, Abraham, David, hanggang sa kauli-uli ng mga propeta sa Old Testament, hanggang sa New Testament, no? Bago natin daanan yung lahat ng iyon, maganda na naunawaan muna natin sino yung Diyos. Kasi yung Diyos, siya po yung sentro ng Biblia, at pag naunawaan natin kung sino yung Diyos, maunawaan din natin bakit may istorya ng Biblia, no? Ba't maraming mga stories sa Bible. So, ngayon po, ang pag-usapan po natin ay God is love. Alam niyo po sa Biblia, hindi lang basta inilarawan yung Diyos na ang Diyos ay mapagmahal. Hindi po ganun yung pagkaka-describe sa Diyos eh. Hindi nga siya paglalarawan eh. Hindi nga sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay mapagmahal eh. It goes beyond that. Of course, mapagmahal yung Diyos, pero meron pang mas higit doon eh. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos mismo ay pag-ibig. Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, pakinggan niyo po mabuti. Sabi po rito, whoever does not love does not know God, because God is love. Amen. Sa Tagalog po, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Now, ito po yung pinakauna nating katuruan ngayong araw. God's love is the essence of the Trinity. Ang pag-ibig ng Diyos o yung Diyos bilang pag-ibig, yan mismo yung essence. Kumbaga yan yung pinaka-karakteristik ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Yan yung essence ng Trinity. Now, gaano ba kalagay yung doktrina ng Trinity? So, tayo po naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Now, isipin niyo po kung ang Diyos ay katulad ng Diyos ng iba, no? Na ang tawag dito ay isa lang, yung monad. Of course, isa lang yung Diyos, no? Pero yung ang tawag kasi sa theology nito yung monad or modalism, na walang iba't ibang persona ang Diyos. Ang tanong sa mga theologians, no, ng mga nag-aaral ng mga religions, sino yung minamahal ng Diyos kung walang persona yung Diyos, walang tatlong persona? Sino yung minamahal niya? Anong ibig sabihin ng love kung wala naman siyang mamahalin? Kaya po napakahalaga na naniniwala tayo sa isang Diyos na may tatlong persona, kasi within that relationship, merong pagmamahalan. Naunawaan po natin? Amen. Kasi po, bago likhain ng Diyos ang lahat ng bagay, syempre, ang meron lang ay yung Diyos. Kung walang tatlong persona ang Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, sino yung mahal niya? Sino yung nagmamahal at sino yung minamahal? So, ang hirap maunawaan ng love kapag hindi ka naniniwala sa Father, Son, and Holy Spirit. Kasi nga, yung Diyos natin, He is self-sufficient. Hindi niya kailangan ng kahit anong bagay o kahit sino man. Hindi niya kailangan ng mga anghel. Kasi nga, yung Diyos mismo, self-sufficient, may pagmamahala na sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.
bago pa man likhain ang lahat ng bagay, kompleto na yung Diyos. Kasi sa Diyos mismo, meron ng Amen. pagmamahal. Now, gaano po ito kahalaga? Kasi kung yung Diyos, walang tatlong persona, sino yung mahal niya? Ang kakalabasan po niyan, ang mahal niya ay yung sarili niya lang. Wala nang iba pa. Selfish love. Wala nang ibang mahal yung Diyos kundi yung sarili niya. Pero dahil may tatlong persona ang Diyos, yung love, it goes beyond the self. Ibig sabihin, merong love na nagmumula sa Diyos patungo sa ibang persona. Yung Diyos na nagmamahal sa Diyos Anak, ay yung Anak nagmamahal sa Espiritu, yung Espiritu nagmamahal sa Diyos Ama at Diyos Anak. May pagmamahalan within the members of the Trinity. Point number 2, God's love Amen. sets Bible stories in motion. Lahat po ng storya sa Biblia, yung kabuuan ng Biblia, yan ay pinapatakbo ng isang Diyos na nagmamahal. So isipin niyo pong mabuti, yung Diyos, nilikha niya si Adan at Eva. Etong si Adan at Eva, yung pinakauna nating magulang, nagrebelde sa Diyos. Now, kung ang Diyos ay hindi marunong magmahal at kung ang Diyos ay hindi pag-ibig, no? Sabi sa Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. And because of that, He didn't destroy all of creation. Kasi kung ang Diyos walang pagmamahal, sana nung nagrebelde sila Adan at Eva, winasak niya na lang yung mga tao at saka yung buong creation, no? Nireject niya na lang, tapos gumawa na lang siya ng panibago. Hindi po ganun yung ginawa ng Diyos because God is love. Kaya po yung istorya ng Biblia, this is about the story of God's redemptive love. Yung istorya ng buong Biblia, ito ay istorya ng pag-ibig ng Diyos na kayang tumubos kahit sa pinakamasasamang tao. Kahit nga yung pinakamasamang tao na ang daming krimen na ginawa, kayang tubusin ng pag-ibig ng Diyos. That is the story of the Bible. God's love sets Bible stories in motion. Ito yung nagpapatakbo sa kabuuan ng storya ng Biblia, yung pag-ibig ng Diyos. Pangatlo po, God's Amen. love explains Jesus' sacrifice. Actually, dito po talaga tayo iikot, no, sa kabuuan ng istorya ng Biblia. Na yung Diyos, nagkatawang tao, nagsakripisyo ng kanyang sarili. Alam niyo po ba, na yung love, pinakita ng Diyos, dinemonstrate ng Diyos. Maganda nga yung salitang demonstrate eh. Minonstra, ipinakita, ipinaramdam. Yung pag-ibig ng Diyos, pinaramdam niya nung panahon tayong makasalanan pa, namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun yung climax ng love, na minahal ng Diyos yung mga taong hindi ka mahal-mahal. Sabi po sa Romans chapter 5, verse 8, but God Amen. demonstrates His own love. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin nang habang tayo makasalanan pa, while we were still sinners, Christ died for us. Ito yung climax ng pag-ibig ng Diyos eh. Maintindihan mo yung pagmamahalan ng Diyos within the members of the Trinity kasi si Jesus, perfect. Mahal na mahal ng Diyos Ama. Pero pagdating sa atin, makakasalanan, pero minahal pa rin ng Diyos. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So God's love explains Jesus' sacrifice. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Pinakauna po mga kapatid, love beyond yourself. Pag nagmahal ka, dapat lampas yun sa iyong sarili. Minsan kasi pag nagmamahal tayo, pang sarili lang eh. Gusto nating mahalin, sarili lang natin. Minsan, akala natin nagmamahal tayo sa iba, pero iniisip natin, pag minahal ko ito, meron tong kapalit. Minsan, ganun po tayong magmahal eh. Akala natin, mahal natin yung ibang tao, pero actually, minamahal natin sila kasi gusto natin ng sukli. Gusto natin ng kapalit. Pero ang pagmamahal ng Diyos, ibang klase. Minahal ka ng Diyos unconditionally. After all, sinong makakapagsukli sa pag-ibig ng Diyos? Sino sa atin ang kayang palitan ang pag-ibig ng Panginoong Jesucristo nung pinakita niya yung pag-ibig niya nung siya'y napako doon sa krus?
Kaya mo bang suklian ang pag-ibig ng Diyos? Ang Diyos ang nagmahal sa atin unconditionally, nang hindi niya kailangan ng sukli. Yun po yung totoong pag-ibig. Kaya mga kapatid, bilang application ng love beyond yourself, umibig ka ng pure, beyond yourself and personal interest. Kaya nga po sabi sa isang quotation, to love beyond yourself is to give without calculating, to serve without demanding, and to care even when no one is watching. Ano po ibig sabihin nito? Amen. Pag nagmamahal ka, it must be beyond yourself. Give without calculating. Magbigay ka ng hindi mo kinakalculate kung may babalik ba sa iyo. Hindi ka nagkukwenta. Minsan kasi sa mga mag-asawa nagkukwentahan, no? Sa mga mga magkasintahan. Minsan nagkukwentahan eh. Ito yung mga ginawa ko para sa iyo. Ito yung mga listahan 1 2 3 4 5 6. Sasagot naman yung isa. Ako nga, ito yung ginawa ko sa iyo, 10 oh. Nagkukwentahan ng pag-ibig kasi gusto nila ng sukli. Mga kapatid, mas mainam na magmahal purely like the love of God, na hindi ka na nagka-calculate, basta nagmamahal ka lang. Tapos yung isa, ganun din ang pagmamahal sa iyo, walang calculation. Hindi kayo nagkukwentahan kung ilan na bang pagmamahal ang naipakita niya sa isa't isa. Love beyond yourself, to give without calculating, to serve without demanding, and to care even when no one is watching. Pag malasakitan mo yung asawa mo na inaway ka, pag pinagluluto mo pa rin, kahit di kanya nakikita, no? Na ginagawa mo yun para sa kanya. Pag malasakitan mo yung boss mo, na kahit pinagalitan ka, pinagbubuti mo pa rin yung trabaho mo, kahit di kanya pinapanood. Yan yung care when no one is watching. Pangalawa po, discover how God's love unfolds in the Bible. Diskubrihin mo kung paano ipinapahayag ng Diyos yung kanyang pag-ibig niya, yung kanyang pag-ibig sa Bible, no? It's a lifelong journey. Ito isang mahabang paglalakbay ng pagdiscovery gaano tayo minamahal ng Diyos. Paano niya pinakita yung pag-ibig niya sa Biblia, sa istorya ng Biblia, at paano kanya minamahal sa kasalukuyan. So ito po yung one of the reasons why we have this Bible Characters Edition. Didiscoveryhin natin yung pag-ibig ng Diyos throughout the Bible. At ako po naniniwala na kapag nadaanan natin itong mga Bible characters na pinaghahandaan natin sa isang buong taon, mas mauunawaan natin yung pag-ibig ng ating Diyos. Amen. Pangatlo po, love truly with genuine service and sacrifice. Magmahal tayo ng totoo, yung tunay at totoo, sa pamamagitan ng paglilingkod at pagsasakripisyo. Alam niyo po ba mga kapatid, na hindi ka panipaniwala ang isang pag-ibig, lalo na sinasabi ng isang tao sa iyo, I love you, mahal kita, kahit pa ulit-ulit mong sabihin yan, libo-libong beses mong sabihin yan, kung hindi ka naman marunong magsakripisyo, hindi ka marunong maglingkod sa tao na yon, hindi yan ka panipaniwala at hindi totoong pag-ibig yan. Alam niyo po ba ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya sa isang talata sa Biblia, ito po sa Mark chapter 10 verse 45. Sabi po, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran. Ang ating Panginoon Jesucristo hindi naparito para paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Yan ang pag-ibig. Yan ang tunay na pagmamahal. May pagsasakripisyo. Merong service, paglilingkod. So, love truly with genuine service and sacrifice. Amen. Para po sa ating discussion, how can you tell if someone truly loves others based on the biblical standard? Tayo po'y manalangin. Father, I bow my knees before you, the one from whom every family in heaven
and on earth receive its name. Out of your glorious riches, strengthen us with power through your Spirit in our inner being, so that Christ may truly dwell in our hearts through faith. Root us and establish us in your love. Give us power, together with all your holy people, Amen. to grasp how wide, how long, how high, and how deep is the love of Christ. Help us to know this love that surpasses knowledge, so that we may be filled with all the fullness of God. We ask this, Father, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sir Edwin. Maraming salamat po sa inyo. Palain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa atin.